Ang bangungot ng mag-asawang Diskaya. Bagamat hindi makatulog ng mahimbing ang dalawa, patuloy ang masamang panaginip. Naisalang muli sa nakapipigil hiningang pagtatanong at mukhang silang nadidikdik ng pinong-pino. Nasa baraha ngayon ang pagiging state witness kung papayagan ng korte. Hindi lamang ang kanilang kaligtasan ang nakasalalay dahil may posibilidad na makumpiska ang kanilang pride and joy ng mga luxury vehicles. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may isa pang mawawala sa mga Diskaya kung magkakataon. At ito ay mas mahalaga pa sa lahat ng kanilang ari-arian. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Patuloy ang hearing ng House of Representatives hinggil sa mga sangkot sa flood control scam. Marami ang ipinatawag katulad ni dating District Engineer na si Henry Alcantara, ang binansagang Al Capone ng DPWH. Ang mga bagitong alalay nito na si Bryce Hernandez na sinabing compulsive liar at si JP De Guzman na sinasabing anga-angang galamay. Nadawit na rin sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na parehong itinanggi ang paratang sa kanila. Habang mainit ang pagtatalo ng mga politiko dahil sa kontrobersiya ng pagpalit kay Escudero sa pamunuan. Ilan lamang ito sa aftershock ng malaking pagyanig na dulot ng isiniwalat ng mag-asawang disgrasya, Este Diskaya, sa harap ng Blue Ribbon Committee ilang araw lang ang nakalipas. Marami ang nagtatanong, pati ang Bureau of Customs, kung magkano ba lahat-lahat ang halaga ng mga luxury vehicles ng pamilya. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls-Royce, what else? Okay, isa-isa natin, magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang installment So, na how siya. much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. Mapapansin sa simula ay tila may alinlangan sa pagbunyag ng mga mamahaling sasakyan. Sa bagay, ito ang pride and joy ng St. Gerard Construction Firm. Hindi ba't binanggit ni Sarah na ang mga luxury vehicles nila ay ang identifying mark ng kanilang kumpanya? O ito ang pangharap nila sa mga kontrata bilang simbolo ng kanilang kakayahan? Ano't ano pa man ang katotohanan, ginihit ng senador na bigyan sila ng presyo. Around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Kitams, 2 kotse pa lamang ang binabanggit, nagkakahalaga na ng 64 million pesos. Halaga na baka kahit sa panaginip ay hindi mahawakan ng maraming Pilipino. Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black.
Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? 8? Nagbanggit pa ng ilang sasakyan, Bentley, Benz G63 at dalawang Cadillac na may kabuuang halaga na 59 million pesos. Pero hindi pa tapos. What else? Yung GMC. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga... Isinama na ni Sarah yung dalawa niyang GMC na parehong 11 million at yung Chevy na 3 milyon. At meron pa. Just the one autobiography and then What? the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O what else? Lang ha? Binanggit na yung iba pang bigating sasakyan katulad ng ilang Range Rover. Yung isa, 16 million. Yung isa, 5 million. Pero sa una nitong interview, 3 ang Range Rover nila. Kasama yung Defender na may halagang aabot ng 7 million. Sa lahat ng binanggit nitong kotse, ang kabuuang presyo ay aabot sa 169 na milyong piso. Sobrang laki ng pera na maraming politiko ang siguradong naglalaway. Marami pa itong nakalimutan, siguro pagod lang talaga. May dalawa itong Navigator na parehong 6 million ang presyo. Isang Wagoneer na may halagang mga 13 million. 2 tao lamang ang meron ito sa buong Pilipinas na pinashift pa mula sa Amerika. Pero kung akala mo na ito lang ang kanilang sasakyan, diyan ka nagkakamali. Meron pa silang Dodge Ram na mga 4 million ang presyo, Toyota Tundra mga 5.2 million, Toyota Sequoia 4 million, Sequoia Capstone 4.9, BMW X5 mga 8 million, Jaguar F-Pace 6.1, isang lumang Altera mga 500k lang, Mercedes GLS mga 3.29 million, Volvo XC90 6.48, Lexus SUV 7.5 ang mid price, GMC Savannah, Artista Vandao sabi ni Sarah mga 7 million, Ford Bronco First Edition 4.9, Benz GLE mga 5.7, BMW X7 10.5, isa pang Artista van na Sprinter 7.8 million ang mid-market price, Jeep Gladiator na regalo sa birthday ng isa nilang anak, 5 million. Cayenne Porsche V6, 11 million. Maserati, 8 hanggang 12 million, depende kung saan nila binili. Mercedes-Benz Avant, 5 million ang mid-price. Tapos, 2 ATV na halos mga 500k ang presyo. Ang suma total na halaga ng mga binanggit na sasakyan ay aabot
ng mga 317 million pesos. Hindi pa kasama ang mga buwis na binayaran o tax na hindi naibayad. At may hinala ang marami na meron pa itong mga sasakyang hindi nila binabanggit. Base sa pahayag ng Bureau of Customs o BOC na magkakaroon ng investigasyon upang tingnan kung meron mga pagkakamali o sinadyang maliin sa dokumento ng mga sasakyan. At kung nararapat na magsampa ng kaso sa mag-asawa at pagmultahin. Noong una, 2 sasakyan lang ang nabigyan ng search warrant. Tapos naging 12 at hinabol pa ng BOC yung 16 hanggang naging 29 at sa kasalukuyan ay 30 na ang merong warrant. Sumunod ay isinuko ng mga diskaya yung kanilang Mercedes-Benz Maybach. 2 pa na hindi naman kabilang sa mga luxury cars ang nasa kustodiya na rin ng BOC. Ito yung 2 ATV, isang gray at quicksand. Gayunpaman, nakafocus ang Bureau sa 30 na luxury vehicles. 8 sa mga sasakyan ang merong Warrant of Seizure and Detention or WSD. Ibig sabihin, mapapasailalim ito ng forfeiture proceedings o posibleng makumpiska dahil walang makitang dokumento tungkol sa import entry at wala pang certificate of payment. Kumbaga, malaking red flag ito. Pero hindi pa naman kumpirmado na wala talagang dokumento dahil baka hindi lang mahanap ng mga diskaya. Kaya bibigyan sila ng 15 araw para ma-produce ang mga kinakailangang papeles para hindi makumpiska ang 8 luxury vehicles. Bibigyan ng pagkakataon ng 2 na patunayan na legal ang pagbili nila ng kanilang mga sasakyan. Subalit simula pa lamang ito ng matinding sakit ng ulo para sa mga diskaya. Dahil datapwat ang Warrant of Seizure and Detention ay para lang doon sa 8 sasakyan. May 7 pa itong napagalaman na merong import entry documents pero walang certificate of payment o walang resibo. Ibig sabihin, kung wala ding maipapakitang patunay sa pagbili, may obligasyon din ng customs na bigyan ng mga sasakyan ng Warrant of Seizure and Detention din. Siyempre, kung mapapatunayang wala talagang papeles, siguradong kumpiskado ito. At kung wala ring binayarang buwis, automatic, iyan ay kumpiskado. Ang mga buwis na kailangang bayaran ay minsan mas malaki ang presyo kumpara sa mismong sasakyan, katulad ng kanilang Mercedes-Benz AMG G63 na nagkakahalaga ng mga 20 million pesos. Kung kukwentahin ang buwis nito at kung merong multa, aabutin ng 22 million ang kailangang bayaran. Yung makukumpiskang sasakyan ay magiging bangungot para sa mag-asawa. Dahil anumang sasakyan ang mapasailalim ng Warrant of Seizure and Detention ay pwedeng i-subject to destruction o i-auction ng Bureau of Customs. Sa madaling sabi, anumang makumpiska ay pwedeng wasakin o pwede ring ibenta sa mga interesadong kliyente at ipasa ang kita sa internal budget ng Bureau. Siyempre, ano pa ang pipiliin ng BOC? Wasakin o ibenta? Duh! Sa mata ng publiko, ang mga sasakyang mawawala sa pag-aari ng mga diskaya ay napakalaking pera. Daang-daang milyon ang pinag-uusapan. Pero kung titignan sa mata ng mag-asawa, hindi lamang pera at ari-arian ang mawawala sa kanila. Mawawala rin ang kanilang pagkakakilanlan o ang kanilang identity. Inamin ito ni Sarah noong i-flex niya ang mga luxury vehicles na ito ang kanilang calling card, ang pundasyon ng kanilang reputasyon. Magarang kotse ay katumbas ng magaling na kumpanya. Kaya kapag nawala ang mga sasakyan, mawawala rin ang kanilang pangarap sa taong bayan. Ang bilyonaryong diskaya ay mapapalitan ng magnanakaw na pamilya. At ito ang magdudulot ng isang napakalaking ripple effect o mga masamang epekto sa kanilang buhay. Anong aral ang mapupulot dito? Nagsimula na ang bangungot ng mag-asawang diskaya. Bukod sa kasong plunder na maaaring isampa, marami sa kanilang sasakyan ang posibleng makumpiska at maibenta.
Bagamat nasa baraha ngayon ang pagiging state witness nila, hindi masasagip ng korte ang pagkawala ng kanilang mga ari-arian. Baka pagkatapos ng kanilang mga luxury vehicles ay masilip naman ang kanilang billion-peso homes sa Pasig. Talaga namang nadisgrasya ang mga diskaya. Hindi batang sabi, may presyo ang lahat ng salupa, maliban lang sa iyong kaluluwa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.